Kapatid, natalo ka na ba sa sugal or tinatawag na online gambling? Paano natalo ng halos 5 million pesos sa online gambling itong taong ito? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, magbibigay po tayo ng leksyon, reflection sa totoong kwento ni Lars Pacheco kung saan matapang niyang binahagi kung paano siya natalo ng 5 million pesos sa online gambling. Una, gusto ko lang magbigay ng appreciation kay Lars sa kanyang tapang at katapatan sa pagbibigay ng awareness. Hindi lang ito tungkol sa pagkatalo ng 5 million pesos, kundi rin sa mga aral ng pagsubok at syempre naman kung paano siya makakabangon muli. So para natin maintindihan ng lubusan kung paano ba ito nagsimula, let us watch this. How I lost 5 million in online gambling. So kung gusto niyong malaman kung paano ko natalo ng halos 5 million just because of online sugal, watch till the end of this video. Well, I'm super duper afraid to create this video but baka maging help. So it started in 2021. Online sabong in a money app. So I have no idea kung paano siya laruin. So, nakikinood ako dun sa mga kasama ko sa bahay. Hanggang sa sinubukan ko na siya. At dahil nga wala akong alam, namimili lang ako ng color blue or color red. So, meron or wala. So, kung yung feeling kong lucky color yun lang kasi wala talaga akong alam sa mga manok. So, habang tumatagal, feeling ko nagiging expert na ako. So, kung mapapansin nyo, nagsimula lang to out of what? Curiosity. Diba? Wala siyang masyadong alam. Diba? Pero pinasok niya. Pero yun nga, ang problema pag tayo po ay sumubok. Yun po, sumubok lang po. Madali tayong maakit at lalo na pag tayo po ay kumita, ay tayo po ay yun nga, possibly nawawala ng control. Ang pagsusugal naman nagsisimula sa curiosity lang eh. Pero hindi mo napapansin na lumalala na, no? Palala ka ng palala kasi lalo na, alam mo, may tinatawag na beginner's luck eh, na patatamain ka muna sa umpisa eh. Kasi pag tumama ka na makita mo, ay, bilis pala talaga ng pera. Diba? Pero yun nga, ang tanong, kailan ba pumasok yung talagang pagkalulon nyo, diba? Yung yung addiction. Oh, ito yung sinabi ni Lars. So, to cut the long story short, naging addict ako sa sabong. So, ilang buwan ko rin siyang ginagawa and then halos umabot ng 600k yung talo ko. And then after no, nagkaroon ng issue yung mga sabongeros. So, tinanggal dun sa money app yung online sabong. So, I was very thankful kasi no choice kundi stop kasi wala na eh. So, sabi ko, oh my God, Lord, you saved me. Kasi tinanggal na siya kasi ang laki na natatalo ko, 600,000 almost. So, kahit di pa ako nakakabawi ng 600k, okay lang kasi natanggal na siya. And imagine you have the sabungan at the tip of your fingers kasi nasa online app lang siya. So makikita nyo po talaga yung nakapasok na talaga siya sa online sabong at nang dahil doon, di ba? Buti na lang nawala po ang online sabong nung panahon po ng past administration, di ba? Na pinagbawal po yan. At syempre naging blessing in disguise, di ba, na talagang tumigil. Kaya mga kapatid, no, wag natin hintayin ang sobrang laki ng pagkatalo mo, tsaka kakahihinto. Alam mo, minsan talaga, gumagawa ng paraan si Lord talaga na para itigil po yung mga masasamang gawain at bisyo po natin. Pero, minsan talaga, dahil sa katigasan din po ng ulo natin, kaya nagpapatuloy po tayo. Pero ang tanong nga, paano ba, nagsimula muli? Hindi naman siya natalo ng 5 million eh. Diba? Pero paano ba talaga natalo yung 5 million? At ito ang kanyang kwento. So, matagal na wala yung online sugal sa mga money app natin. Hanggang sa one day, meron akong isang friend na nag-message sa akin, nanghihingi siya ng 500. Take note ha, hindi hiram, hingi. Sabi niya, sendan mo naman ako sa Gcash ng 500. Sabi ko, aanhin mo. Sabi niya, pangpahiyang lang kasi magbibinggo ako. Sabi niya, pampahiyang daw kasi nanalo daw siya kahapon. Tapos ngayon daw parang natalo siya. So, babawiin daw niya yung napanalunan niyang 30k. And sabi niya pa sa akin, try mo din mag-cash in ka kahit 200 lang. Not knowing na bago niya pa i-introduce sa akin yung bingo, nagsusugal na ako ng sabong. So, walang nakakaalam that I gamble. But I gamble a lot, malala as in.
So yun nga, na-provoke ako ng friend ko na mag-cash in. So I cashed in 20,000 and then bumili ako ng card na tigpa 500 and in-all-in ko yun. So nanalo ako ng 76,000. Ayun po. Maging maingat sa mga taong nakakasalumuha mo, nakakasama mo. May kasabihan nga, bad company corrupts good moral. May taong ika nga parang nakahikayat sa kanya na sumubok na naman siya. O, nagkaroon ng beginner's luck. Ito siguro isa sa pinakadelikadong aspeto. Ang sugal ay dahil nagbibigay po sa atin ng tinatawag na false hope. Parang yung illusion ba, sa totoo lang, na pag ikaw ay kumikita, di ba? Uy, mabilis pala kumita. At syak na pagka pinagpatuloy ko to, giginhawa ang buhay namin. Makakatulong na ako sa pamilya ko. Di ba? Nag-iisip ka na eh. Oo, nag-iisip ka na ng mga magagandang pangyayari. Pero, ang tanong, tuloy-tuloy ba ang kanyang panalo? At ito ang sinabi niya. So, beginner's luck kumbaga sa pagbabalik sa sugal. And doon na nag-start yung pinakamadilim na journey sa buhay ko. So, yung una kong talo sa sabong na almost 600k, naging 1M siya, kakabingo ko. Hanggang sa syempre ako optimistic, umiral yung pagiging optimistic ko. Sabi ko, baka hindi ako pang bingo. So lumipat ako ng slot. And alam nyo ba, in just a span of 2 months, natalo ako ng almost 2 million. So ito yung time na may pageant ako, papunta akong Thailand and mag-isa ako sa condo. So di ako makafocus sa training kasi ang gusto ko lang talaga pumindot ng pumindot, as in. So, di ako nanalo sa Thailand, tapos talo pa ako sa sugal. Okay, just to give you a perspective, si Lars po ay isang kontesera. Okay, sumasali sa mga beauty contest, no, she's parang ambassador, 'di ba? Sa mga pagrarampa, 'di ba? Pero yun nga, during that time nung nagko-compete siya, hindi siya nanalo. Hindi lang siya nanalo, natalo pa siya sa sugal. Kaya kung iisipin po natin, kapag nagsimula ka na talagang matalo, mas lalong mahirap na huminto. Bakit? Ang mga taong nagsusugal, pag natalo, ano yung mindset? Ang gusto niya, makabawi. Diba? Siyempre, hindi, kaya ko bawiin to. Diba? Ito na ang magdadala sa akin para guminhawa ang buhay ko. Baka one time lang ako, diba? Ika nga, pag dumoble na to, titigil na ako. Diba? Yun po yung nangyayari. So, kaya ikaw, kung nakikinig ka at nanonood ka ngayon at naka-experience ka ng pagsusugal, pwede man pakishare mo rin kung tama ba yung naramdaman ni Lars na pag ikaw ay natalo, gusto mo makabawi. Diba? Pag ikaw naman inanalo, gusto mo pang tumaya para dumami. Pero ito nga, bakit ba talaga pinagpapatuloy pa rin ni Lars kahit na siya ay natatalo? Nagkaroon po siya ng tinatawag na relapse. Ang ibig sabihin ng relapse po, bumalik po. At paano nangyari yon? So yun nga, almost parang 6 months ako hindi nagsusugal. Hanggang sa nagkainuman kami magkakaibigan. And then napagkwentuhan lang about, yun nga, online scatter, ganyan. And then ako, bumida pa ako na, oh my gosh, I quit sugal na. Parang 6 months na akong gambling free, ganyan. Quit na talaga ako. Tapos one time, maglo-load lang sana ako sa GCash. Tapos parang may bumulong sa akin, be, mag-cash in ka. So, nag-cash in agad ako ng 20,000. After that, nanalo ako ng 40k kay Papa Zeus. So, sabi ko, okay, favorite na kita, Papa Zeus. And first time lang din yata nangyari sa gambling life ko na nag-control ako. So, after ko makuha yung 40k, nag-stop na ako. So, again, umiral yung pagiging optimistic ko na naman. Sabi ko, okay, nanalo ko kahapon ng 40k. Ayan yung goal ko. Everyday, 40k lang. Kapag nanalo na ako ng 40k, tama na yun. So, kinabukasan, nanalo ako ng 40k, tas kinabukasan, nanalo ulit ako. Doon na pumasok yung panibagong kalaban, si Labis. Sabi ko, shit, kaya ko yung 40k a day, so gagawin kong 50k a day. So, ang goal ko na is to beat yung self ko, kasi nananalo ako ng 40k for 3 consecutive days. So, sabi ko, okay, taasan natin, kailangan 50k. Ayun, mga ka-friendship. Oo, alam mo, sa totoo lang. Kung meron tayong kasabihan di ba? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. If you and I can really help ourselves, matagal na natin na ayos to. Kung ikaw, ako, kaya mo talagang tigil ang pagsusugal, matagal mo na naitigil yan. Alam mo, sa totoo lang, apart from God, we are nothing. Hindi natin kakayanin kung wala si Lord sa buhay. Oo natin. Kaya nga, ano nangyari? Bumalik siya at kumikita siya ng 40,000 pesos a day.
Wow! So ang pagkapanalo niya ay maaaring nagdulot na naman ng bagong kumpiyansa, bagong pag-asa, nagtulak sa kanya na tumaya ulit. Kaya kapag natutunan po natin, ito lang po ang mga friendship Alam mo, sa pagsusugal talaga, sa pagsusugal, uulitin ko, pag ikaw ay nanalo, tataya ka muli kasi gusto mo pang kumita. Pag ikaw ay natalo, gusto mong bumawi, magtataya ka ulit. In other words, at the end of the day, wala ka talagang panalo pagdating sa sugal. Iyan ang sinasabi po ni Lars. Pero yun nga, dahil nga sa pagtataya niya, 40,000, pero sa totoo lang, araw-araw ba talaga siya kumikita? Hindi. Naikwento po niya, for 4 consecutive days or 5 days, kumikita nga siya ng 40. Pero yung susunod, olat na lahat. So ano po ang nangyari? So one time, yung puhunan kong 20K, wala pang 5 minutes, naubos agad siya. So nag-cash in ako ng 40K, parang wala pang 10 minutes, naubos ulit. Hanggang sa nag-cash in ulit ako, tapos naubos ulit siya. So all in all, yung mga panalo ko nung mga nakaraan, na-cash in ko lang siya ulit. Kasi nga, labis yung kagustuhan mo na manalo. Hanggang sa history repeats itself, kakabawi ng kakabawi, parang sobrang imposible ng makabawi. Tapos dumating pa sa point na yung bank account ko nalilimit na siya. So tatawag ako dito sa friend ko, Jonas, like sa transfer nyo nga ako kasi limit na ako. Ayun na po, mga ka-friendship. Kung makikita nyo po, ang pagsusugal ay hindi lamang po nakakasira sa iyong personal finance. Pati na yung dignidad at relasyon mo sa mga taong nakapaligid po sa inyo. Kasi sa totoo lang, pagka ikaw, minginig ka na, gusto mo na talaga makabawi, anong gagawin mo? Gagawa ka na ng storya, magsisinungaling ka na, mangungutang ka na. Siyempre, hindi lahat magpapautang sa'yo. Kaya kailangan mo gumawa ng talaga magandang storya para maniwala ang tao sa'yo para pagbigyan ka uli. So, yun na. Ano ang ginagawa ng sugal sa pagkatao mo? Diba? Is it bringing out the best in you or the worst in you? In Lara's case or Lars' case, yun nga. Nagiging na siya, manipulative, nagsisinungaling. Pero umabot na sa punto na talagang wala na siyang mautangan, wala na siya talagang matakbuhan. At ano ang na-realize po niya? Tapos, ito na yung part na nag-open ng eyes ko to stop na talaga. Dito ko na-realize na I've met evil in the form of gambling. Kasi natutuwa akong magsinungaling. Like, sasabihin ko sa mga friend ko, limit na ako. Pero yung totoo, wala na talaga akong pang cash in. Naging makapal yung mukha ko kung dati hindi ako marunong maningil ng mga may balance sa akin ng mga distributor. Ngayon, minimessage ko na talaga sila, tapos kinukuha ko na, naniningil ako. And ito yung worst, kasi I know that evil is there. Mag-isa lang ako sa kwarto noon, sobrang dilim. Mag-isa lang ako habang hawak ko yung phone ko, nakaharap akong ganyan. And then I bet all my 100K in baccarat. Nasabi ko talaga kay Jesus na, tangina naman ba't ayaw mo pa kasing ibigay? And after that, I cried and I prayed. I prayed it all to God and I said sorry to God. Kasi sobrang naging selfish ko, sobrang naging yabang ko sa sarili ko na pinaniwala ko yung sarili ko na kaya kong ipanalo lahat. Alam niyo mga ka-friendship na kung gusto niyo talagang magbago ang takbo ng iyong pagsusugal, hindi lang pagsusugal, droga, pambababae o kailangan po umabot tayo sa punto ng ating buhay na sinabi mo na hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na kayang baguhin ang sarili ko. Hindi ko na kayang lutasin to. Kailangan mo nang humingi ng tulong at maghanap ng kapatawaran sa Diyos. Diba? You need to really ask God to give you the grace to forgive you. And then you should also ask for forgiveness sa mga taong nasaktan mo because of this. And then also, you should also learn how to forgive yourself. Ang pagtanggap na ikaw ay nagkamali, di ba, at kailangan mo ng tulong, ang unang hakbang para ikaw ay gumaling. Pero yun nga, ginawa ni Lars tong video na ito para hindi lang ipakita sa kanya na nanawalan siya ng pera, pero meron siyang mensahe sa mga taong may pinagdadaanan na katulad din ng problema niya. At ano sinabi niya? And you know now, I would admit that because of my impulsiveness and because of the bad decisions, I am struggling. Struggling in a way na meron akong mga dapat isettle na hindi ko nasisettle. I am in debt and I have debt. And ngayon ko na-feel yung mga consequences
ng mga pagsusugal na ginawa ko before. Hindi ko napigilang gumawa ng video kasi ang dami kong kilala na unti-unti na ding nalulunod. Pero ito na yung salbabida na magsasagip sa'yo at magpapaalala sa'yong tama na, tumigil ka na. Tumigil ka na para makapagsimula ka ulit. Grabe. Alam mo, totoo yan. Hindi pa luhuli ang lahat sa pagbabago. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para ikaw ay makapagsimula muli at itama ang pagkakamali. Kaya mga kapatid, hindi po aksidente na pinapanood mo tong video na ito. Huwag mong hayaan ang sugal ang magpataw o ang magdikta kung ano ang magiging buhay mo. Kailangan mo na talagang magising sa katotohanan at sabihin sa iyong sarili na hindi mo kayang talagang lutasin tong problema mo. Ang makakalutas lang ng problema mo ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nakikinig ngayon and then you are struggling with gambling or any other vices, I would like to take this opportunity to pray for you right now with your permission para sa mga taong gusto sumabay sa aking panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na naunawaan po natin sa pamagitan po ng kwento ni Lars na buong tapang niya ipinahayag ang kanyang pinagdaanan at paano nawala at nasira ang kanyang financial life. Lord, I pray, Lord, right now para sa mga taong nalulundin sa sugal. Oo. Una, sumubok lang, ngayon, nahirapan ng lumabas. Lord, pinapanalangin ko na baguhin niyo ang kanilang pananaw. Pangalawa, bigyan mo sila ng pag-asa na may pag-asa pa at para magbago. Ang tanging pamamaraan lang ay tumigil at magbagong buhay. Lord, I pray right now para sa mga taong nahihirapan na magbago at tumigil. Lord, give them the grace to be able to stop and overcome. Kaya ikaw kapatid, kung ikaw ay nakikinig at nanonood ngayon, ikaw ay sumubok ng online gambling tapos ngayon nahihirapan ka talagang tumigil at lumabas. Hindi to aksidente na pinapakinggan mo at pinapanood mo to. And I want to again encourage you to surrender everything to the Lord. Kung ikaw yun, pray with me. Lord, sabihin mo, Panginoon, sabayan mo ako. Isunusuko ko na po ang aking adiksyon patungo sa pagsusugal. Naunawaan ko sa araw na ito na ito ay hindi nakakabuti po sa akin. Hindi nakakabuti rin sa mga taong nakapaligid sa akin. At ito rin ay hindi rin nakakabuti sa aking kinabukasan. Panginoon, tulungan mo ako, iligtas mo ako, bigyan mo ako ng bagong pag-asa na makakabangon ako, makakapagsimula ako muli. Maraming salamat, Panginoon, na alam ko na ikaw lang ang tanging pwedeng magpalaya po sa akin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. If you are watching this right now and you prayed this prayer, also please pray. I prayed. And then kung may kakilala po kayong mga taong na talagang nalulundin sa online na sugal, i-share nyo tong kwento na ito at panoorin nyo na rin yung buong episode. Yung buong link po ilalagay po namin dito. So panoorin nyo na lang yung buo na storya po ni Lars. Maraming salamat, Lars, sa iyong buong tapang at marami kang talagang matutulungan dahil sa karanasan na ito. At parati kong sinasabi sa channel na ito, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.